ang kalsadang maayos at komunidad na maayos, kunti lang ang budget. Oh. Yan lang masasabi ko. Nasaan ang law and order? Nasaan yung sound mind ninyo? Nasaan ang sense of righteous judgment ninyo? Wala. Oh. Mga general kayo, ang babright ninyo. Oh. Bakit hindi kayo nang marunong tumingin ng tama at hindi tama? Oh. At tapos, pupunta kayo dito. Aakyat kayo sa mga pader at sa kung sa ano-ano pa man namin. Magpapalipad kayo ng mga dorm kung ano-ano pa dyan gagawin ninyo. Bakit hindi nyo ilagay sa ayos ang lahat? Mag-usap tayo. Oh, hindi gano'n na para kayong mga nasa 15th century pa namumuhay. Tingnan nyo yung mga gawa ninyo. Oh. Gawa ba yan ng moderno? Maayos na mga law enforcer? Sige, tanungin ko kayo. Ito coming from my heart. Oh, tingnan ninyo yan. Nasaan ang kaayusan? Nasaan ang law and order? Oh, wala. You are no longer in your sanity. You are beyond. Ewan ko kung ano naka-influence sa inyo. Kung ano ang utak ng leader ninyo, yan ang resulta ng gawa ninyo. Katulad na ang utak ng aming mahal na pastor at puso ay nasa kaayusan. Tingnan ninyo saan man kayo pumunta. Kaayusan, pagbabago, peace, love. Pero, hindi ninyo ma-appreciate. Kasi nga, meron kayong mga malicious intent. Oh. Pera. Yun ang inyo. Greed of power. Yan ang inyo. Binigyan kayo ng power ng sambayanang Pilipino. Oy, kayong nasa power, lalo na kayo nasa Malacanang BBM, you are the president of the whole Philippines. Yung nag-vote sa inyo at hindi nag-voto sa iyo, president ka ng buong Pilipinas. You should be the unifying factor of the Philippine people. Pero tingnan yung ginagawa mo. Oh, kung may puso ka, alam mong matino ang aming mahal na pastor. Pero tingnan ninyo. Tapos pa kaming buong komunidad dito, idadamay ninyo. Oh, we are living here peacefully. Namumuhay kami ng makatarungan. Hindi kami prostitute, hindi kami bangag. Walang tinuladang shabu dito. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Then you are the most unrighteous authority in the whole Philippines. Oh, kaya naman, sasagot-sagot ka niya, sorry ma'am, sinunod lang namin ang utos sa amin. Bakit? You are no longer in your sound mind? You generals and officers? Tapos kung ano-ano pang ipaparinig niyo dyan sa amin? Pasalamat kayo, binago ng aming mahal na pastor ang puso namin. So ito ang warning namin sa inyo. Do not produce rebels out of us because matino ang utak namin. So, yun lang ang akin. Oh, isa pa, baka nainggit kayo sa na-produce namin. Oh, because you have green-eyed, full of jealousy. Oh, bakit hindi nyo kami gawing pilot project ninyo? Magtanong kayo, Kingdom of Jesus Christ, bakit ganito ang produce ninyo? Bakit ganyan-ganyan? Oh, hindi sana tuturuan namin kayo, dito zero corruption. Ang corrupt dito, tinatalsik. Oh, hindi minamahal, tinatalsik kung ayaw niyang magbago. Ganon. Oh, tingnan nyo yan. Oh, kukunti ang budget namin. Pati nyo nakaproduce kami ng ganyan. Hindi ba yun naisip? Thousands kami, labor force, parang libre na. Kaya itong lugar na ito, talagang bubuhosan namin ang aming buhay at dugo. Dahil yan ay production ng blood, sweat, and tears namin na hindi ninyo nakikita. Maraming pera ang gobyerno. Bakit hindi kayo mag-produce ng ganyan din? Mas maganda pa. Billions, trillions ang pera ninyo. May budget kayo. May human resource kayo. Bakit hindi gawin yung matino upang ang buong Pilipinas maging paradise katulad niyan? Oh, kasi nga inggitiro kayo. Your heart is full of greed and jealousy. Yun. Kaya wala na kayo sa inyong katinuan. I'm sure this is the sentiment of all the kingdom citizens that you have offended. Yes. Tandaan ninyo, ang itinuro sa amin ay mga salita ng Diyos. Pasalamat kayo, binago kami ni Pastor. Kahit ano mangyari, ang turo sa amin, love your enemy. Mahirap yun na law ng Panginoon. Kahit ako nagtanong ako sa Ama. But we have to use our faith. Because we believe, all you, kayong mga walang Diyos sa puso ninyo, pakinggan ninyo ito. Mas masakit ang judgment mula sa langit. The most, yung pinakamasakit na nabayad sa kasalanan, yung nakagawa ka ng injustice sa kapwa mo. Yun ang paalala ko sa inyo. Kasi sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. Yun ang pinanghahawakan namin. Pero itong sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin. Huwag ninyo kaming sagarin. Matino kaming kausap, matino kaming kingdom citizen, matino kaming Filipino citizen. Oh, kaya huwag kayong ganyan-ganyan na, kala nyo natatakot kami dyan sa mga patrol-patrol ninyo na yan? Kung totoo kayo mga law enforcer, aba dapat ihayakuan kayo. Yun bang proud kayo? O di ba kaya may mga pangalan? Nahiya nga kayo ipakita ang mukha ninyo. Kasi nga mula kayo sa kadiliman. Oh,
Yun ang masasabi ko sa inyo. You are no longer the police enforcer or the law enforcer we used to respect before. Sorry to say that. Because you don't deserve even that uniform. You don't deserve the Philippine flag. You don't deserve the Philippines. O, tingnan niyo, nahiya kayo. Kung di kayo nahiya, magpakita kayo. Ma'am, pinoproteksyonan namin kayo, ganito, ganyan. O, di na, nakatago kayo sa kadiliman. O, kung kayo ay mula sa kaliwanagan, dyan kayo. Huwag kayo doon sa malikod, doon, magtago-tago doon sa mga kadamuhan. Huwag niyong itago ang mukha ninyo. Kung pogi kayo, ipakita ninyo. Pwede maging proud ang Philippine government sa inyo. Ma'am Nining, napakaganda po ang punto mo Teka yan. muna, Okay. hindi pa ako tapos. Sinabi ninyo, at ikaw, Honorable President, batas is batas. Pwes, bigyan ninyo kami ng example paano kayo tumupad sa batas. Ha? Give us a fair treatment and fair trial. O kung ganon, ilan, sige. O, pero gamitin naman ninyo yung inyong utak kasi ang babright ninyo. O, ang gadget ninyo, ang high-tech. Hindi naman kayo mga bobo, kayo mga general. Bakit hindi kayo mag-investigate? Ganito, ganyan. O, yun ang sa amin ba? You are sowing fear. Alam ninyo, ubos na ang lahat naming takot at lahat naming ubos na. Isa na ang naiwan sa amin ngayon. Yun ang sinasabing ko, huwag ninyong sagarin kami. Kasi matino kaming kausap. Ilang beses kayong pumasok dito. In-entertain namin kayo bilang mga tao at mga officer na we respect before. I don't know, hindi ko na ma-describe ninyo yung feeling ko sa inyo. Kung papasilitain mo lang siguro itong lahat ng mga kingdom citizen, ay huwag ko lang. Oh. Ako pa lang itong unang nagsalita kasi parang puputok ng dibdib ko ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin, please. Do not produce rebels out of us. Oh. Matino kami. Mula sa kadiliman, inayos ni Pastor ang aming buhay. Tinuruan kami. Oh. Anong turo niya sa amin noon? Mula sa inyo, maging matino kayo para naman makakontribute tayo sa Pilipinas. Di nakaproduce ako ng mga matitinong tao na katulad ninyo. But, tingnan ninyo, dinimonize ninyo ang aming mahal na pastor. Kami ang production ni pastor. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo nakikita ang kahit lahasa ang lugar na puntahan namin? Ang kadiliman magliliwanag. Oh, ang mabaho, babango. Ang basura, magiging garden. Oh. At ito pa, Mr. President, reminder ko sa iyo. I remember nung ikaw ay senador pa, kung ano ba yung position mo, you came to visit the prayer mountain. Hindi ko yan makakalimutan. Sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Pwede palang gawin ganito, Pastor, ang Pilipinas. Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig kang muli. I want to remind you of this. Oh, anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi, zero corruption. Oh, lahat ng blessing ng... yan, ikaw yan. Oh, di ba? Yung lahat, yung tinatapakan mo dyan, production yan ng matinong utak at puso ng isang tao. Alam mo ba, yung inaapakan mo dyan, dugo at pawis namin, kami ang naabutan ng madaling araw, babae at lalaki, si Pastor ang nangunguna sa amin, kami ang nag-aayos ng mga bricks, ng mga simento, ng mga garden, ng lahat. Walang hiring, walang gasto. Yan ang tinatawag na bayanihan. Just imagine kung ma-unite mo ang Pilipinas, anong mangyayari sa Pilipinas? And remember, you are the president of those who voted for you and those who did not vote for you. You should be the unifying factor of the Philippine people. Hindi na dinidivide mo. Tingnan mo, ang gwapong pa naman sana dyan noon. Gwapo ba? Wala akong pakialam sa tenga. Parang hindi man gwapo. May pakialam siguro ako sa hair. Ang bubuyog nga, tahimik na namumuhay doon sa kanyang bahay. Subukan mong bulabugin. Maliliit yun, ha? Oh. Kayo, tahimik kami dito. Tapos, anong ginagawa namin dito sa loob daw? Ganito, ganyan. Pakialam ninyo. Hindi naman kami nag-target shooting dito kasi wala kaming barel. Oh. Wala pa ngayon. Wala pa kaming barel. Pinasurrender ninyo lahat. Oh, in good faith, binigay namin sa inyo. Ngayon, alam na namin ang purpose ninyo. Oh. Alam ninyo, may baril kami at wala. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. Bakit? Mayroon kayong pamilya, mayroon kayong anak, mayroon kayong asawa. Bakit takot kayo mamatay? Tingnan ninyo, oh. Oh, ang lalaki ninyong mga lalaki kayo, naka-bulletproof, may bandolier ganito, ganyan, may basuka, may ano. Ama, ididuwag kayo, alam ninyong walang baril dito sa loob. Oh, interesado kayo sa bounty na 10 million. Oh, sino ang author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million ito, gawin namin 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Aday, kung matapang kayo, punta kayo doon. Oh. Tingnan mo yung mga utak ninyong mga liko.
Kung righteous ang utak ninyo, hindi kayo ganon. Mahiya kayo. Wag niyong kaming sagarin. Yung sabi ko sa inyo ba, wag niyong kaming sagarin. We will become a trophy for the shame of the PNP to the whole world. Oh, makuha man ninyo kami dito, marami pang darating, sabihin ko sa inyo. Marami pang bungangang masubra pa sa akin. Oo, totoo yan. Dito, mga babae dito matapang. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot. Tingnan nyo yan, tatago-tago kayo sa mukha ninyo. Kung matino kayo, hindi kayo ganon. Kung noon, pag may police dyan, mga ano, we are happy. You are secured. Kasi nakikita, in fact, kung matandaan ninyo kayo, mga police kayo, isa pa akong naghatid ng pagkain dyan sa inyo. Kasi akala ko matino kayo. Naaawa ako, nasa init kayo, nasa ano kayo, kaya nag-order ako nyan doon sa McDo. Ay, ilan kayo? Ay, 11 kami, ma'am. Mga sus. Kung alam ko lang, binuhos ko sa mukha ninyo ang kape. You don't deserve to be respected. Pero lang doon sa mga matitino, ha? Alam ko marami pa mga matitino dyan sa inyo na naiwan. Pero kayong matino, kayo ang manindigan. Otherwise, katulad din nila kayo. Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganito? Hala, gira ng tayo ng gira ng gira tayo. Tingnan mo yung baha. First time in the history of the Philippines, may bahang ganyan. Oh. Anong ginawa ninyo? Oh. Anong ginawa ninyo? Tingnan nyo yung mga krasada natin. Oh. Pero, yung mga ano ninyo, yung mga declaration ninyo, mapalakpakan din kayo ng kapwa din ninyong korap. Huwag kayong magpolitiko kung ang inyong gagawin ninyong livelihood project ang government. At saka kami ba dito ang akusahan ninyo na saan namin kinukuha ang pera, ganito, ganyan, mga ano daw, mga unquestionable, ano. Hoy, kayong taga-Philippine government, tusukan ng Philippine flag ang bahay ninyo, Republic of the Philippines ang may-ari niyan. Oh, from senador to congressman to mayor, up to councilor, corruption is up to the core. Tapos kami dito ang akusahan ninyo, kung makaakusa kayo kay pastor, parang siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Oh, may kasabihan tayo, if you want to look clean, stain others. Yan ang ginagawa ninyo kay pastor. Harapin nga ninyo yung mga kaputikan ninyo. We've been with this man for nearly 40 years. Kung masama ang ginagawa niya, ako ang unang maglibilde. Kasama yung mga babae dito. Kung ano-ano yung mga inaakusan ninyo, hindi yan ang ano, akala ninyo, you're not interested with what is righteous or not. You're interested with the money. Kasi ang mukha ninyo, mukhang pera.